Hello mga chers! Isa na nga lang ba talaga ang classroom demonstration this school year? Mabilis ang update tayo ngayon tungkol sa PMES 2025-2026. Pasadahan natin ang mga updates dito sa bagong memorandum ng DepEd tungkol sa PMES. Let's go! May mga updated products pala tayo guys like PMES Guide and LAC Session Guides. Inquire on my FB page Teching Teacher for more info. At nandito nga tayo sa latest memorandum ng DepEd tungkol sa PMES, ang guidance in the implementation of the PMES for teachers for school year 2025-2026. Issued ito noong March 3, 2026, ngunit ngayong lamang March 10 ito na i-post. Kaya naman para hindi tayo mahuli sa balita, tingnan na natin ang mga importanteng nilalaman nito. Dito tayo sa A, Classroom Observation Requirement. For school year 2025-2026, only one full period classroom observation shall be required to be completed for performance evaluation purposes. Dito nga ay malinaw na isa na lang ang kailangang demo this school year. Kaya naman kung nag-demo ka na noong first sem or first or second quarter, hindi mo na kailangan pang maghabol ng demo para sa second CO mo kung hindi ka patapos. Mayroon tayong iba't ibang senaryo na nabanggit dito para mas maunawaan natin ang mga sitwasyon. Dito sa scenario 1, teachers who have completed 2 full period classroom observation. Sila ang mga nakadalawang CO na bago pa lumabas ang memo na ito. Sila ay fully complied sa classroom observation requirement. Sa sitwasyon nila, magagamit pa rin nila ang dalawang COT dahil pwede nilang piliin ang highest rating obtained in each COI. Dito naman sa scenario 2, teachers who have completed 1 full period classroom observation. Ang mga teachers na ito ay considered na ring fully complied sa CO. Nakasaad dito, no classroom observation shall be required for performance evaluation purposes. So hindi na daw kailangang magdagdag pa ang isang teacher na meron ng isang CO. Ang mga rating umano sa demo na ito ang magagamit sa pag-compute ng final IPCRF rating for school year 2025-2026. Ngayon, paano na ang mga objectives na hindi nabigyan ng rate na sana ay mareratingan sa second classroom observation? Dahil sa tabular presentation ng dating PMES memo, may mga objectives talaga na hindi pa mareratan sa unang CO. Pero nakasaad naman dito ang mga pwedeng mangyari. Sa A, remaining indicators may be rated based on observed practice explicitly documented in the observation notes form of the observer during the full period classroom observation if applicable and preferred by the ratee. Sa pagkakataong ito, pwede daw na puntasan na lang ng rater ang mga objectives na ito kung naipakita naman ng ratee o guro ang mga objective nung siya ay nagdemo. Kailangan lang daw na nakasulat mismo sa observation notes na na-meet ito ng guro para may reference sa pagbibigay ng rating. Ngunit nakasaad din dito na ang observation notes ay for reference only. Hindi na kailangang isubmit ng guro ang observation notes kung magpapasa siya ng documents for IPCRF review and evaluation. Dito naman tayo sa B, unobserved indicators including practices observed and documented during full period observation but not meet the requirement of the remaining PPST indicators shall be addressed through a reflection journal or Annex A, describing how the teacher demonstrated these indicators in class sessions conducted within the school year accompanied by a verifiable evidence of such demonstration. Ibig sabihin nito, kung may mga indicators na talagang hindi na-observe during the first classroom observation, pwede daw gumawa ng reflection journal ang guro sa mga objectives na ito na hindi pa na-observe. Just make sure na meron kang i-attach na ebidensya na nagpapakita na na-meet nga natin ito. Nandito yung mga documents na pwedeng proof na i-attach sa reflection journal. Una, lesson plan kahit anong format na na-implement within the school year. Pwede ring utilize assessment tool or utilize instructional material or other relevant evidence as may be deemed appropriate. So uulitin ko po, kung may mga hindi na pa-observe o na-observe na objective sa COI dahil isa lang ang demo mo, pwede kang gumawa ng reflection journal at mag-a-attach ka ng mga evidences tulad ng nabanggit ko. At pwede na po yun bilang COI documents mo. Mayroon din tayong scenario 3.
teachers who have not yet undergone any classroom observation. Ito naman ay patungkol sa mga teachers na hindi pa nakakapag-demo kahit minsan ngayong school year. Sinasabi dito na they should comply with the classroom observation requirements through one of the following options. Una, 1 full period classroom observation covering all 9 classroom observation indicators. So dito, talagang mandatory na magpapa-observe ka ng kahit minsan lang sa school year na to. Ngunit meron ding isa pang pwede kang gawin. 1 full period classroom observation allowing up to 3. Una, 1 full period classroom observation covering all 9 classroom observation indicators. Ibig sabihin, kailangan mo talagang magpa-demo at pwedeng lahat daw ng indicators na 9 ay ita-target mo na. Paano naman kung hindi mo kayang i-target lahat ng 9 ng sabay-sabay? So meron tayo ditong letter B, 1 full period classroom observation allowing up to 3 out of 9 indicators to remain unobserved where these are not applicable to the lesson. Ibig sabihin, pwedeng hindi mo ipa-observe lahat yung 9 COI kung hindi kaya. Pwedeng hanggang 3 yung i-skip mo during the classroom observation. Ang kailangan mo na lang gawin ay reflection journal with evidence na tulad ng nabanggit ko kanina. Halimbawa, pag-uusapan ninyo ng rater mo na hindi mo muna ipapa-observe yung objective tungkol sa differentiated instruction dahil hindi applicable sa current lesson mo, pwede daw po yun. Gawan mo na lang later ng reflection journal ng proof na ikaw ay nagpa-differentiated instruction basta within sa school year na to yung implementation ng lesson na yon. May note pala dito, for performance evaluation purposes, digital sharing to raters of the documents and supporting evidence from teachers through electronic mail and or online folders, Google Drive, Google Folder, Microsoft Teams sent to their official school email accounts shall be accepted. So very clear po dito na pwedeng online submission tayo sa ating mga MOVs for performance evaluation. Sinasabi din dito na sa pag-e-evaluate ng non-classroom observable indicators, ang mga documents na nagamit during classroom observation tulad ng lesson plan, assessment tool at instruction materials at iba pa ay pwedeng gamitin as evidence for NCOI at pwedeng magamit ito to support multiple indicators. Ibig sabihin, pwede silang gamitin ng paulit-ulit sa iba't ibang objectives kung applicable. Tulad din ng dati nang nabanggit sa naunang memo, hindi na required ang portfolio assessment sa ating IPCRF review and evaluation. Ngunit teachers are encouraged to maintain an organized personal repository of documents, either physical or digital, to facilitate the show and rate process during the performance evaluation phase. Kaya naman, sa akin lang, kung repository documents din ang hinahanap, halos portfolio din po ang katumbas nito. Mas organized pa po ang portfolio dahil tag na per objectives ang mga files natin, hindi na natin kailangang isipin later on na, ay ito po pala yung aking MOV dito sa objective na to. Hindi na natin gagawin yon kasi kung naka-portfolio siya, meron na dating nakatag doon na ito nga yung MOV mo for that particular objective. So, hindi ka na malilito kung maghahanap yung rater mo ng mga MOVs mo. Nandito naman sa B, ang classroom observation protocols kung saan ine-emphasize na kailangan ay supportive in nature ang classroom observation at hindi nagbibigay ng negatibong impresyon sa guro. Nakasaad dito na, observers shall maintain a calm, mindful, and reassuring presence at all times. Dito sa C, nakalagay ang mga positions and appropriate career stages kung saan nadagdag ang mga bagong positions. Narito ang mga position, career stage at COT rubric levels para sa iba't ibang posisyon. Tandaan natin na kahit magkapareho ang objectives for classroom observation ng mga teachers 1 to 7, mas mataas ang levels ng teachers 4 to 7. Sa teachers 1 to 3, ang level ay 2 to 6 sa kanilang CO, samantalang ine-expect naman na sa mga teachers 4 to 7, ang level ng kaya nilang ipakita ay 3 to 7. Kaya dapat i-check ninyong mabuti ang rating sheet na gagamitin sa inyong classroom observation kung ito ba ay para sa beginning towards proficient or kayo na ay proficient teacher dahil magkaiba po yung gagamiting rating sheet. Pati na rin po sa mga master teachers, use the appropriate CO tool for your position. Dito naman ay guidance for newly promoted and hired teachers. Sinasabi dito ulit na teachers who are promoted to higher position
completion within the school year shall accomplish the IPCRF appropriate to their new position, provided that they have rendered at least 90 calendar days of service in that position by the end of the school year. Kung wala pa po kayong 90 days bago matapos ang school year na to, dapat ay yung old position muna ang level ng IPCRF na gagamitin ninyo. Ang mga newly hired naman na wala ding 90 days pa sa serbisyo bago matapos ang school year na ito ay hindi rin required na magpasa ng IPCRF at documents for PMES. Para sa performance-based incentives sa mga nag-render ng less than 3 months of service, magbigay na lamang ang opisina ng paaralan ng General Certification indicating a satisfactory performance. Dito naman sa D, computation of rating. A, weight allocation. Tandaan lang na sa mga teachers 1 to 7, ang part 1 ng IPCRF ay 95% ang katumbas at ang part 2 na core competencies naman ay 5%. Ang total ay 100%. Ito po yung bago sa atin ngayon dahil dati ay walang rating ang core competencies. Sa mga master teachers 1 to 5, part 1 is 95%, part 2 ay 2.5% at ang ikatlo na bago rin sa mga MTs ay 2.5% din, a total of 100%. Automated na rin po ito sa ating IPCRF tool na ibibigay ng DepEd very soon. Dito sa E, Electronic IPCRF Tool and System, nakasaad dito na may ibabahaging eIPCRF ang BHROD para sa school year na ito para uniform at standardize ang gagamitin nating mga templates or forms. Kapag natapos na ang pag-rate at pag-verify sa mga ratings sa IPCRF ng ratee, rater at approving authority, isasubmit na ng guro ang accomplished tool sa school head. At sa mga na-promote based sa DepEd Order No. 34 Series 2025 na mayroong satisfactory level of rating, kailangan nilang i-fill up sa portion ng IPCRF form ang commitment form. Maisasama na daw kasi ang commitment form sa mismong updated eIPCRF tool. At kung hindi ka naman kasali sa mga na-promote na may satisfactory level, hindi mo na po kailangang i-fill up ang bahaging ito ng ating tool. At ang submission ng eIPCRF tool ay gagawin ng school head or designated non-teaching personnel. Dito sa timeline of submission, ang timeline ay beginning from the end of the 4th quarter until the first month of classes for the succeeding school year. So mahaba-haba naman ang ibinigay na deadline para sa ating submission. At bago nga tayo matapos, nandito ang nabanggit sa memo na reflection journal na gagamitin kung sakaling may COI na hindi na-rate sa classroom observation. Ito ang i-fill up para ma-justify ang objective na hindi nabigyan ng rating. At i-attach na lang dito ang nabanggit sa reflection journal na evidence or proof of implementation. At dito na nga po nagtatapos ang video na to. Sana clear sa atin ang mga updates sa ating PMES this school year. Abangan ang mga DepEd updates, kaya naman mag-subscribe ka na kung hindi ka pa nakasubscribe at click the notification bell para lagi kang updated sa ating mga new uploads. Huwag kalimutang mag-like at mag-comment sa ibaba. Share mo na rin itong video na to sa iyong mga teacher friends. Paalam!